Ayaka, ibigay mo na sa akin ang lahat ng susi at ang mga credit card na hawak mo. Wala ka ng lugar dito. Hindi mo na kailangang magpanggap na ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Ang boses ni Doña Elena ay matalim, parang kutsilyong humahati sa katahimikan ng hapagkainan. Hindi man lang siya tumingin kay Ayaka. Abala siya sa paghiwa ng steak sa kanyang plato. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamalaki at pangmamaliit. Napatigil si Ayaka sa pagpupunas ng baso. Ang mga kamay niya, na puno ng mga pilat mula sa pagluluto at paglilinis para sa pamilyang ito sa loob ng 15 taon, ay bahagyang nanginig. Sa labas, bumubuhos ang ulan. Ang bawat patak ay tila humahampas sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, nakaupo si Kenji. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa mundo, ay walang kibo. Umiinom lang ito ng wine, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang babaeng nakaupo sa tabi niya, isang babaeng nakasuot ng paboritong dress ni Ayaka, ang damit na isinuot niya noong ika-10 anibersaryo ng kanilang kasal. Dahan-dahan, inilapag ni Ayaka ang baso. Ramdam niya ang pait na bumabalong sa kanyang lalamunan, isang halo ng pagkabigla at ang matinding hapdi ng katotohanan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtayo ng bawat sulok ng tahanang ito, ang mga kamay na nag-alaga kay Kenji nang siya ay magkasakit, ang mga kamay na nagtrabaho nang hindi nagrereklamo kahit minsan. Ngayon, ang mga kamay na yon ay wala ng halaga. Kenji? Mahinang tawag ni Ayaka, umaasa na kahit kaunting emosyon ay makikita niya sa mga mata nito. Ngunit lumingon lamang si Kenji, ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng pagsisisi. Sumunod ka na lang sa gusto ni Mama, Ayaka. Masyado ka nang magulo sa buhay ko. Nakakasakal ka na. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Walang sumigaw, walang nagwagi. Ngunit ang mundo ni Ayaka ay gumuho sa isang iglap. Pakiramdam niya ay nanunuot ang lamig ng hangin sa kanyang buto. Ang mga pader ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan ay tila lumiliit. Pilit siyang itinataboy palabas. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay parang natuyo sa tindi ng sakit. Iniwan siyang tuyot at walang lakas. Tumayo siya. Ang kanyang tuhod ay bahagyang nanginginig. Sa kanyang bulsa, ang mabigat na pakiramdam ng lumang telepono ng kanyang ama ay nagsilbing huling angkla ng kanyang pagkatao. Alam niya sa sarili niyang ang paglisan niya ngayon ay hindi lamang pag-alis sa isang bahay. Ito ang katapusan ng isang mahabang pagsasakripisyo na walang kapalit. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan, narinig niya ang tawa ni Doña Elena at ang paghalakhak ni Kenji. Ang tunog ng kanilang kaligayahan sa ibabaw ng kanyang pagdurusa ay mas matalim pa sa anumang salita. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang lamig ay tumama sa kanyang mukha. Hinahalo ang tubig ulan sa kanyang tuyong mga mata. Tumigil siya sa ilalim ng poste ng ilaw sa labas, basang-basa, at lumingon sa bahay na kanyang tinirhan ng kalahating buhay. Kung wala nang natira sa kanya, kung wala na siyang pangalan at wala na siyang tahanan, ano pa ang saysay ng nakaraang 15 taon ng kanyang buhay? Ang tanong na ito, ang tanging kasama niya habang unti-unting lumalayo sa pintuan. Sa gitna ng madilim at malamig na gabi, ang bawat hakbang ni Ayaka sa gitna ng malakas na ulan ay tila mabigat na pasanin. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay humahalo sa natitirang init ng kanyang nagdurugong damdamin. Nang makarating siya sa maliit at lumang bahay ni Lola Remedios, ang ilaw sa veranda ay nagsilbing maliit na liwanag sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Hindi na siya kumatok, hindi na niya kinailangan, dahil sa sandaling makita siya ni Lola Remedios na nakatayo roon, basang-basa at nanginginig. Agad nitong binuksan ang pinto.
Wala ng tanong, wala ng paghuhusga. Ang matandang babae ay agad na kumuha ng makapal na kumot at isang basong mainit na tsa. Sa loob ng silid na amoy tuyong kahoy at lavender, naupo si Ayaka sa tabi ng maliit na mesa. Ang init ng tsa ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga daliri, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay nanatiling nakabalot sa kanya. Mula sa kanyang basang-basa na bag, inilabas niya ang isang bagay na tanging ala-ala na lamang ng kanyang yumaong ama. Isang lumang telepono na halos hindi na gumagana. Dahan-dahang pinunasan ni Ayaka ang screen. Ang telepono ay lumana. May mga gasgas. Ngunit sa bawat pindot niya, ang mga alaala ng kanyang ama ay bumabalik. Hindi ito basta gamit. Ito ang huling regalo ng kanyang ama bago ito pumanaw sa gitna ng kahihiyan at pagkalugi ng kanilang negosyo. Pinindot niya ang power button. Matapos ang ilang sandali, ang screen ay nagliwanag. Nagpapakita ng mga files na hindi niya kailanman binuksan. Sa loob ng gallery, may isang folder na may pangalang pagsusulit. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga dokumentong digital, mga kontrata, mga resibo at mga lihim na pag-uusap. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ang pagkalugi ng negosyo ng kanyang ama ay hindi aksidente. Ito ay isang sistematikong pandaraya, isang detalyadong plano na pinamunuan ni Kenji at ng kanyang pamilya upang nakawin ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Ang bawat linya ng ebidensya ay parang saksak sa kanyang lalamunan. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 15 taon, ay ang mismong taong sumira sa kinabukasan ng kanyang ama. Ang galit na dati ay nakatago sa ilalim ng kanyang pagpapakumbaba ay nagsimulang kumulo, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang taong may hawak na katotohanan. Tiningnan niya ang isang pangalan sa ibaba ng mga dokumento, Tanaka. Ang pangalang ito ay paulit-ulit na lumilitaw, isang taong may kapangyarihan na maaaring magpabagsak sa anumang imperyo. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang pangalan ang nabasa niya na tila nagbigay ng sagot sa lahat ng kanyang tanong. Sino nga ba si Kenji bago siya nakilala? At ano ang tunay na papel ni Tanaka sa pagtataksil na ito? Nabalik lamang ang diwa ni Ayaka nang hawakan ni Lola Remedios ang kanyang balikat. Ayaka, hindi mo kailangang mag-isa sa dilim. Ang katotohanan ay may sariling liwanag at ang liwanag na yan ang magtuturo sa iyo ng landas na dapat mong tahakin. Sa sandaling iyon, hindi na lamang ulan ang naririnig ni Ayaka. Narinig niya ang pintig ng kanyang sariling puso. Isang pintig na hindi na humihingi ng pag-ibig, kundi humihingi ng katarungan. Ang bawat dokumento sa telepono ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. At sa bawat piraso, ang mukha ni Kenji ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan sa kanyang buhay. Subalit, sa pagitan ng mga dokumento, may isang mensahe na hindi niya inaasahan, isang banta na nakadirekta hindi lamang sa kanyang ama, kundi sa mismong buhay ni Ayaka. Ang bukang liwayway ay dumating na may kasamang malamig na hanging humahalik sa bintana ng silid ni Lola Remedios. Hindi nakatulog si Ayaka. Ang bawat oras ng gabi ay ginugol niya sa pag-aaral ng mga dokumentong digital sa lumang telepono. Ang bawat pahina ay nagpapatunay sa tuso at malupit na paraan ng pagkakamanipula ng pamilya ni Kenji sa negosyo ng kanyang ama. Ang kanilang yaman ay hindi bunga ng pagsusumikap, kundi bunga ng pagnanakaw at paninira ng buhay ng ibang tao. Napagtanto ni Ayaka na ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pagbawi sa kanyang asawa. Iyon ay tungkol sa pagbawi sa dangal ng kanyang pamilya at pagpapanagot sa mga taong umapak sa kanilang karapatan. Gamit ang maliit na ipon na itinago niya sa loob ng maraming taon sa ilalim ng sahig ng kanilang dating silid, ang tanging perang hindi nakuha ng kanyang asawa, naghanda siya para sa isang paglalakbay
patungo sa opisina ng Tanaka Group. Pagdating niya sa harapan ng mataas na gusali, ang gusaling sumisimbolo sa kapangyarihan at yaman, huminga siya ng malalim. Ang mga security guard sa lobby ay nakatingin sa kanya nang may pag-aalinlangan dahil sa kanyang payak na kasuotan na malayo ang nangyo sa karangyaan ng mga kliyenteng madalas pumasok doon. Hindi siya pinapasok ng receptionist. Ang mga salita nito ay puno ng pagmamataas at pagtataboy. Miss, kailangan ng appointment para makausap si Chairman Tanaka. Hindi kami tumatanggap ng basta-basta na lamang na naglalakad papasok. Matigas na sabi ng babae sa desk. Hindi natinag si Ayaka. Sa halip na makipagtalo, kinuha niya ang isang pirasong papel kung saan isinulat niya ang pangalan ng kanyang ama at ang isang partikular na code na nakita niya sa mga dokumento. Sabihin mo sa kanya na may dala akong susi sa isang nakaraang pagkakamali na matagal na niyang hinahanap. Sabihin mo, ang anak ni Elias ay narito para itama ang mali. Ang mga salitang iyon ay parang mahiwagang susi. Pagkalipas ng ilang minuto, ang dating malamig na pagtrato ng mga staff ay nagbago. Siya ay inihatid sa isang malawak at tahimik na opisina sa pinakamataas na palapag. Doon, nakaupo si Chairman Tanaka, isang lalaking may mga mata na tila nakakabasa ng bawat lihim ng isang tao. Elias, mahinang sambit ng matandang lalaki habang nakatingin sa larawan ng ama ni Ayaka na nakapaskil sa pader. Maraming taon ko na itong hinahanap. Ang ebidensya ng pandaraya na nagpabagsak sa kanya. Saan mo nakuha ang impormasyong ito? Inilabas ni Ayaka ang lumang telepono. Ipinatong niya ito sa mesa ng chairman. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng 15 taon na pagpapakatanga ay unti-unting napapalitan ng isang matalas na determinasyon. Ang katotohanan ay matagal nang nakabaon, Chairman, ngunit oras na para hukayin ito. Tiningnan siya ni Tanaka nang may pagsusuri. Ang laban na ito ay hindi magiging madali, Ayaka. Ang pamilya ng asawa mo ay may malalim na koneksyon sa politika at sa ibang mga negosyante. Kapag nagsimula tayo, wala nang balikan. Handa ka ba talagang mawala ang lahat para lamang makuha ang katarungan? Ang tanong na yon ay sumubok sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang imahe ni Kenji, ang mga pangaalipusta ni Doña Elena, at ang hirap na naranasan niya sa nakaraang mga taon ay dumaan sa kanyang isipan. Hindi na siya ang Ayaka na dati ay nagluluto at naglilinis sa bahay na hindi naman kanya. Siya ay si Ayaka na handang tumayo sa sarili niyang mga paa. Wala na po akong mawawala, Chairman, sagot ni Ayaka nang may kasiguruhan sa kanyang tinig. Dahil ang lahat ng itinuring kong mahalaga ay kinuha na nila sa akin. Ang tanging natitira na lang sa akin ay ang pangalan ko at ang katotohanan. Ang silid ni Chairman Tanaka ay punong-puno ng mga dokumento, ngunit ang tunay na pagbabago ay naganap sa labas ng mga pader na yon. Sa loob ng ilang linggo, sa ilalim ng paggabay ni Tanaka, dumaan si Ayaka sa isang proseso ng paghubog na hindi lamang pisikal, kundi mental. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng kupas na apron at laging nakayuko. Sa harap ng salamin, isang bagong imahe ang bumungad sa kanya, isang babaeng may titig na matalas at tindig na hindi kayang yuyuin ng anumang pait. Ang pagkakataon para sa unang paghaharap ay dumating sa isang prestihiyosong gala dinner ng Chamber of Commerce kung saan inaasahang dadalo ang pamilya ni Kenji. Ito ang kaganapang laging ipinagmamalaki ni Kenji, ang lugar kung saan ipinapakita niya ang kanyang yaman at kapangyarihan. Pagpasok ni Ayaka sa malawak na ballroom, ang musika ng violin na kanina ay maingay ay tila naging malambot na background music na lamang sa dami ng kanyang iniisip. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na gown, elegante at walang kolorete na labis. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang mapalingon ang mga tao. Sa di kalayuan, nakita niya si Kenji
nakikipagtawanan sa mga maimpluwensyang tao. At sa tabi nito ay ang kanyang ina na si Doña Elena na may suot na mamahaling kwintas na alam ni Ayaka ay galing sa pera ng pamilya niya. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, bahagyang napatigil si Kenji. Ang baso ng alak na hawak nito ay halos mabitawan niya. Ang mga mata ni Doña Elena ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas na tila gustong sumigaw, ngunit napigil ng paligid. Ayaka? Bulong ni Kenji. Ang boses nito ay puno ng pagtataka at isang bahid ng takot na sinubukan niyang itago sa ilalim ng kanyang pagiging arogante. Lumapit si Ayaka. Ang bawat hakbang niya ay kontrolado at may layunin. Huminto siya sa harap ng dalawa. Walang bakas ng pagmamakaawa sa kanyang mukha, wala ring bakas ng sakit. Tanging isang matamis, ngunit malamig na ngiti ang kanyang ibinigay. Nagulat ba kayo sa aking pagdating? Akala niyo ba ay tuluyan na akong naglaho sa dilim? Anong ginagawa mo rito, Ayaka? Hindi mo kailangang mag-iskandalo rito. Matalim na sita ni Doña Elena. Ang kanyang tono ay mapanghusga pa rin sa kabila ng kaba na mababakas sa kanyang mga kamay. Iskandalo? Tanong ni Ayaka. Ang kanyang boses ay malinaw at sapat ang lakas upang marinig ng mga nasa malapit na mesa. Hindi ako naririto para mag-iskandalo, Doña Elena. Naririto ako para sa negosyo. At sa pagkakaalam ko, marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga transaksyong ginawa niyo sa nakaraang mga taon. Sa isang iglap, ang paligid ay naging tahimik. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa tatlo. Si Kenji ay sumubok na hawakan ang braso ni Ayaka. Isang gawaing nakasanayan niya bilang pagpapakita ng pagmamay-ari. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay nito, mabilis na nakaiwas si Ayaka. Ang kanyang titig ay nakapako sa mga mata ni Kenji, isang titig na nagsasabing, tapos na ang panahon kung kailan siya ay maari nilang diktahan. Huwag mo akong hawakan, Kenji, matapang na wika ni Ayaka. Dahil sa gabing ito, ang bawat lihim na pilit ninyong tinatago sa ilalim ng inyong mamahaling suit at alahas ay unti-unti nang mabubunyag. At sisiguraduhin ko na ang bawat taong nakikinig ngayon ay malalaman ang tunay na halaga ng imperyong inyong ipinagmamalaki. Ang katahimikan sa ballroom ay naging mabigat, tila isang ulap na nagbabantang magpaulan ng kidlat. Ang mga bisita ay nakatayo lamang, ang kanilang mga baso ay bahagyang nakababa habang nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ayaka. Si Doña Elena ay namumutla, ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang clutch bag ay namumuti sa higpit. Si Kenji naman, ang kanyang panga ay pilit na pinapakalma, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataksil sa kanyang nararamdaman, takot na hinaluan ng matinding galit. Ayaka, umalis ka na rito bago pa kita ipahila sa mga guard. Mahinang banta ni Kenji, ang boses nito ay pilit na ibinaba upang hindi marinig ng mga nasa paligid. Ngunit ang banta na yon ay hindi na tumatalab kay Ayaka. Lumingon siya sa lalaking nakatayo sa tabi ni Kenji, isang maimpluwensyang investor na matagal nang kaalyado ng pamilya. Ginoong Reyes, tawag ni Ayaka sa lalaki ng may magalang ngunit matatag na tinig. Alam niyo ba na ang ipinuhunan ninyong pondo sa bagong proyekto ni Kenji ay ginagamit din bilang pambayad sa mga utang ng ibang kumpanya na matagal nang nalugi? Baka gusto ninyong tingnan ang record ng accounting bago ninyo ituloy ang inyong lagda. Ang mukha ni Ginoong Reyes ay biglang nagbago. Ang kanyang pagtingin kay Kenji ay hindi na naging kaswal. Naging mapanuri ito. Puno ng pagdududa. Kenji, totoo ba ito? Tanong ng investor. Ang kanyang tono ay may halong babala. Si Kenji ay nataranta. Huwag kang maniwala sa kanya, Reyes. Baliw ang babaeng yan. Iniwan ko siya dahil hindi siya matino. At ngayon ay gumagawa siya ng mga kwentong walang basihan para sirain ako.
Ngunit hindi na si Ayaka ang dating babaeng basta na lamang tatanggap ng paninirang puri. Baliw? O baka takot ka lang na mabunyag ang totoo? Dahan-dahang inilabas ni Ayaka ang isang maliit na envelope mula sa kanyang clutch. Hindi niya ito binuksan. Ipinakita lamang niya ang tatak ng dokumentong nasa loob nito. Isang dokumentong galing mismo sa bangko na nagpapatunay sa maling transaksyon. Hindi ako baliw, Kenji. Ako ang babaeng nag-ayos ng lahat ng dokumentong ito sa loob ng 15 taon. Kilala ko ang bawat numero, ang bawat lagda, at ang bawat pagkakamali na pilit ninyong itinago sa ilalim ng inyong ganda. Ang bawat salita ay tumama sa pamilya ni Kenji na parang sampal. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang dating matatag na imahe ni Kenji bilang isang matagumpay na negosyante ay nagsimulang magkalamat. Nakita ni Ayaka ang pag-aalangan sa mga mata ng kanilang mga kasosyo. Ang mga taong dati ay nakikipagkamay kay Kenji ay dahan-dahang lumalayo, na tila umiiwas sa isang apoy na magdadamay sa kanila. Habang naglalakad palayo si Ayaka, narinig niya ang pagtatalo ni na Kenji at Doña Elena sa kanyang likuran. Ang pagkakaisa ng pamilyang dati ay nanggigipit sa kanya ay nagsisimula ng mabuwag. Ang bawat isa ay nagsisimula ng sisihin ang isa't isa sa mga pangyayari. Sa labas ng ballroom, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, huminga ng malalim si Ayaka. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa tagumpay ng unang hakbang. Ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa, ang kanilang pinakamalakas na sandata. At ngayon, nagsimula na siyang gumawa ng mga bitak dito. Alam niyang ito pa lamang ang simula, at ang susunod na mga araw ay magiging mas mahirap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Ang anino ni Chairman Tanaka ay nakamasid mula sa di kalayuan, isang tahimik na tanda na ang kanyang suporta ay laging naroon. Ang init ng galit sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz ay tila mas matindi pa sa sikat ng araw na tumatama sa mga bintana. Matapos ang insidente sa gala dinner, hindi na mapakali si Doña Elena. Ang bawat pagtunog ng telepono ay nagpapatalon sa kanyang puso. Natatakot na baka ang susunod na tawag ay galing sa mga awtoridad o sa bangko. Kailangan nating hanapin ang isang tao na pwedeng managot sa lahat ng ito. Utos ni Doña Elena sa kanyang anak habang naglalakad ng pabalik-balik sa loob ng sala. Si Mang Berting, ang ating head accountant. Siya ang may hawak ng lahat ng records. Kung sasabihin nating siya ang nagmanipula ng mga accounts nang hindi natin alam, maliligtas tayo. Si Kenji, na kanina pa nakaupo at nakahawak sa kanyang sentido, ay tumango ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang moralidad ay matagal nang nilamon ng takot na mawala ang kanyang luho. Tinawagan nila si Mang Berting, isang matandang lalaki na nanilbihan sa pamilya ng mahigit 2 dekada, at inutusan itong pumunta sa mansyon. Nang dumating si Mang Berting, ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot kundi sa pagkadismaya. Alam niya ang lahat ng krimen na ginawa ng mag-ina at sa loob ng maraming taon, siya ay nanahimik dahil sa takot na mawala ng trabaho. Ngunit sa pagpasok niya sa silid, hindi lang sina Kenji at Doña Elena ang kanyang nakita. Sa gilid ng sala, nakaupo si Ayaka, mahinahon at nakatingin sa labas ng bintana. Sa tabi niya ay ang abogado ni Chairman Tanaka. Mang Berting, panimula ni Ayaka nang hindi man lang tumitingin sa mag-ina. Alam ko ang alok nila sa'yo. Pera kapalit ng iyong pag-amin sa isang kasalanang hindi mo ginawa. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka na kailangang mag-isa sa laban na ito. Ayaka, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Kenji. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ito ay usaping pampamilya. Wala kang karapatang makialam sa aming mga empleyado. Pamilya? Mahinang tawa ni Ayaka. Isang tawa na walang halong saya.
Itinuring niyo ba akong pamilya nung kinuha ninyo ang lahat ng pinaghirapan ng ama ko? Itinuring niyo ba akong pamilya noong itinapon ninyo ako sa ulan na parang basahan? Humarap si Ayaka kay Mang Berting. Inilabas niya ang isang folder at ipinatong ito sa mesa. Mang Berting, ito ang mga dokumentong nakolekta ko mula sa telepono ng aking ama. Kasama rito ang lahat ng mga email at memo na pirmado ni Kenji at Doña Elena na nagpapatunay na ang bawat maling transaksyon ay galing sa kanilang utos. Mayroon din akong record ng pag-uusap ninyo sa telepono kagabi, kung saan pinipilit nila kayong maging scapegoat. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Si Mang Berting, na dati ay nakayuko, ay dahan-dahang tumingin kina Kenji at Doña Elena. Ang pagkadismaya sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng katapangan. Sir, Ma'am, wika ni Mang Berting. Ang boses ay nanginginig, ngunit may diin. 20 taon akong nagsilbi sa inyo, pero ngayon, nakita ko na ang katotohanan. Hindi ko nahahayaan na ang konsensya ko ang maging kabayaran ng inyong kasakiman. Ang mukha ni Doña Elena ay naging kasing puti ng papel. Alam nilang wala na silang takas. Ang kanilang huling alas ay naging unang patunay na magpapabagsak sa kanila. Habang palabas si Mang Berting kasama ang abogado ni Tanaka, tiningnan ni Ayaka sina Kenji at Doña Elena sa huling pagkakataon. Walang galit, tanging awa na lamang ang kanyang nararamdaman para sa 2 taong nagkamali na ang pera at kapangyarihan ang siyang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang balita tungkol sa anomalya sa kumpanya ng mga De La Cruz ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Hindi na lamang ito usap-usapan sa mga gala dinner. Ito ay nasa headline na ng bawat pahayagan at sa bawat feed ng social media. Ang mga investor na dati ay nag-aagawan para makipag-partner kay Kenji ay isa-isang nag-withdraw ng kanilang pondo. Nagpapadala ng mga legal notice na nagbabanta ng matinding demanda. Sa loob ng mansyon, ang dating marangyang kapaligiran ay napalitan ng nakakabinging tensyon. Wala nang mga katulong na naglilinis. Ang ilan ay umalis na dahil hindi na sila nababayaran at ang iba naman ay natatakot madamay sa gulo. Si Doña Elena ay hindi na lumalabas ng kanyang silid, nakaupo lamang sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay nakakalat sa mesa na parang mga basurang walang halaga. Si Kenji naman ay nagmumukmok sa kanyang opisina. Ang bawat telepono ay nagriring ng walang humpay. Ang bawat sagot niya ay puno ng pagmamakaawa, pagtanggi, at kung minsan ay pagmumura. Ang dating lalaking may tiwala sa sarili ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay malalim, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Isang hapon, kumatok si Ayaka sa pintuan ng mansyon, ang pintuan na dating nagtaboy sa kanya palabas. Walang guard na humarang, walang katulong na nagbukas. Ang pinto ay kusa ring bumukas dahil sa kalumaan at kawalan ng pag-aalaga. Pumasok si Ayaka, ang bawat hakbang niya ay resonansya sa sahig na dati niyang pinakintab araw-araw. Nakita niya si Kenji sa sala, nakayuko sa harap ng mga nakatambak na papeles. Nang marinig nito ang tunog ng mga takong ni Ayaka, dahan-dahan itong lumingon. Ang pagkamuhi na nakita niya sa mga mata ni Kenji noong gabing iyon ay napalitan ng isang desperadong pagod. "Ano pa ang gusto mo, Ayaka?" tanong ni Kenji. Ang boses ay paos at basag. "Gusto mo bang makita ang pagbagsak ko? Ayan, nakikita mo na. Masaya ka na ba?" Tiningnan ni Ayaka ang paligid, ang mga mamahaling gamit na dati ay ipinagmamalaki ng pamilya. Ngayon ay tila mga anino na lamang ng nakaraan. "Hindi ako masaya, Kenji. Dahil sa lahat ng ginawa niyo, ang pinakamalaking pagkakamali niyo ay ang pag-aakalang ang pera ang tanging sukatan ng tagumpay. Ibinenta niyo ang inyong dangal para sa isang imperyong gawa sa buhangin. At anong gagawin mo ngayon?" tanong ni Kenji.
Tumayo siya at lumapit kay Ayaka. Ilalapit mo ba ako sa kulungan? Iyon ba ang nais mo? Ang batas ang magpapasya sa iyong kapalaran, sagot ni Ayaka ng may katatagan. Ngunit narito ako, hindi para makita kang mabulok sa rehas. Narito ako upang bawiin ang lahat ng legal na pag-aari ng aking pamilya na inyong ninakaw. Ang bahay na ito, ang kumpanya, at ang pangalan na inyong ginamit sa inyong mga pandaraya. Lahat iyon ay ibabalik ko sa tamang may-ari. Sa sandaling iyon, lumabas si Doña Elena mula sa kanyang silid. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Wala kang karapatan. Ang kumpanyang ito ay amin. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis at dugo ng aking ama. Putol ni Ayaka sa sasabihin ng matanda. At ang bawat sentimo na ginamit nyo sa inyong karangyaan ay may bahid ng panloloko. Sa araw na ito, matatapos na ang inyong paghahari. Hindi na sumagot ang mag-ina. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanilang huling depensa. Ang mga pader ng mansyon na dati ay saksi sa kanilang pagmamalaki ay tila nagsisimula ng gumuho. Dinadala sila sa isang kinabukasan na puno ng pagsisisi at pagbabayad sa lahat ng kanilang mga nagawang mali. Ang bawat oras na lumilipas sa loob ng mansyon ay tila isang dekada. Matapos ang pagbisita ni Ayaka, ang pag-asa ni Kenji na maayos pa ang sitwasyon ay tuluyang naglaho. Hindi nagtagal, dumating ang mga awtoridad kasama ang mga kinatawan mula sa bangko. Hindi sila naroon para sa isang pakikipag-usap. Naroon sila para sa foreclosure ng mansyon at pag-freeze sa lahat ng natitirang asset ng pamilya. Habang inilalabas ang mga mamahaling gamit at kagamitan, si Doña Elena ay hindi tumitigil sa pagwawala. Ang kanyang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malawak na sala, ngunit walang sino man ang nakikinig. Ang mga taong dati ay nakayuko sa kanyang harapan ay ngayon ay abala na sa paglilista ng mga gamit na kailangang kunin. Si Kenji naman ay nanatiling nakaupo sa isang silya sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatingin lamang sa isang pader na dati ay pinalamutian ng kanilang mga portrait. Sa kabilang banda, si Ayaka ay nasa opisina ni Chairman Tanaka. Ang kapaligiran doon ay payapa, malayo sa ingay ng pagguho ng mundo ni na Kenji. Pinapanood niya sa isang monitor ang mga live na pangyayari sa mansyon. Ang bawat sandali ng kahihiyan na dinaranas ng mag-ina ay hindi nagbigay sa kanya ng saya, kundi ng isang kakaibang kalmado. Ito ay ang pakiramdam ng paglaya mula sa isang bilangguang siya mismo ang nagtayo para sa sarili sa loob ng maraming taon. Handa ka na bang bumalik sa kumpanya, Ayaka? Tanong ni Chairman Tanaka habang naglalagay ng tasa ng kape sa harap nito. Hindi bilang biktima, kundi bilang ang tunay na may-ari. Ang mga shareholders ay naghihintay ng iyong desisyon. Tiningnan ni Ayaka ang refleksyon niya sa bintana. Isang babaeng matapang, handang magpatawad, ngunit hindi kailanman muling magpapaapi. Chairman, ang nais ko lamang ay ayusin ang mga nasira. Ang mga empleyado na nawalan ng trabaho dahil sa kasakiman ni Kenji, sila ang aking uunahin. Ang kumpanya ay hindi isang tool para sa kapangyarihan. Ito ay responsibilidad. Sa mansyon, isang huling tagpo ang naganap. Lumapit si Kenji sa kanyang ina bago sila tuluyang ilabas ng mga pulis. Ang babaeng dati ay nagtutulak sa kanya sa kasamaan ay nakaupo na lamang sa sahig, nawalan na ng lakas na magreklamo. Hinawakan ni Kenji ang kamay ng kanyang ina, ngunit walang init ang kanilang pagkakapit. Ang kanilang relasyon na binuo sa pagmamahal sa pera ay natapos sa pagkawala nito. Walang pagmamahalan, walang pagsisisi sa kanilang mga mata, tanging pait lamang. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kenji na sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa para maprotektahan ang kanyang yaman, ang tanging bagay na tunay niyang nawala ay ang taong tunay na nagmahal sa kanya noon, si Ayaka. Paglabas nila sa mansyon,
Sinalubong sila ng mga kamera ng mga mamamahayag. Ang kanilang mga mukha na dati ay laging nakangiti sa mga magazine ay nakatago na ngayon sa likod ng mga dyaryo at mga kamay. Si Ayaka, na nakamasid mula sa kanyang sasakyan, ay hindi na kailangang bumaba. Ang kanyang misyon ay tapos na sa yugtong ito. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ito ay ang pagbabalik ng kaayusan sa isang mundong ginulo ng kasinungalingan. Ang bagong simula ay hindi nagsimula sa marangyang palakpakan, kundi sa tahimik na pagbukas ng pinto ng opisina na dati ay pinagkaitan sa kanya. Habang naglalakad si Ayaka sa pasilyo ng kumpanya ng kanyang ama, ang bawat hakbang niya ay tila nakikipag-usap sa mga alaala. Ang mga empleyado na dati ay takot at hindi sigurado sa kanilang kinabukasan, ngayon ay nakatingin sa kanya nang may bagong liwanag ng pag-asa. Hindi na sila nakatingin sa isang taong mapang-abuso, kundi sa isang leader na handang makinig. Sa kanyang bagong mesa, nakapatong ang isang lumang litrato ng kanyang ama at ang susi ng opisina na ibinalik sa kanya ni Chairman Tanaka. Inilagay ni Ayaka ang mga ito ng may paggalang. Sa bawat dokumentong kanyang pinipirmahan, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lamang ito tungkol sa numero o kita. Ito ay tungkol sa pagbawi, sa dangal ng mga taong nawala ng trabaho dahil sa katiwalian ng nakaraang administrasyon. Habang abala siya sa kanyang mga gawain, nakatanggap siya ng isang tawag. Hindi ito galing sa sinumang negosyante, kundi kay Lola Remedios. Ayaka, may naghihintay sa iyo rito sa aking bahay. Isang taong matagal nang naghahanap ng pagkakataong humingi ng tawad. Tumibok ng mabilis ang puso ni Ayaka. Alam niya kung sino iyon. Pagdating niya sa bahay ng matanda, nakita niya si Kenji na nakaupo sa labas. Ang kanyang mga damit ay simple. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod na hindi nakita ng kahit sinong mamamahayag. Hindi na siya ang lalaking mayabang na nakilala niya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ayaka, bulong ni Kenji nang makita siya. Hindi ako narito para humingi ng pabor. Narito ako para aminin ang lahat ng ginawa ko sa mga awtoridad. Alam ko na hindi sapat ang pagsisisi, pero gusto ko lang malaman mo na sa lahat ng maling ginawa ko, ang pagkawala sa iyo ang pinakamabigat na parusa. Hindi agad nagsalita si Ayaka. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang pait na dati ay parang kumukulo sa kanyang dibdib ay unti-unting humupa, napalitan ng isang malalim na pag-unawa na ang pagkamuhi ay hindi magdadala sa kanya sa kapayapaan. Ang tawad ay hindi madaling ibigay, Kenji. Sagot ni Ayaka. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang pagkamali mo ay hindi lamang sa akin, kundi sa maraming tao na nagtiwala sa atin. Ang iyong pagsisisi ay simula ng iyong pagbabayad, ngunit ang hustisya ay dapat pa ring manaig. Umalis si Ayaka nang hindi na tumitingin sa likod. Hindi siya nagpatawad dahil nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil napagtanto niya na ang tunay na lakas ay ang pagbitaw sa nakaraan nang hindi na nadadala ang puot. Sa kanyang paglalakad pauwi, nakita niya ang paglubog ng araw. Ang liwanag nito ay nagpapakita ng isang bagong yugto. Hindi pa man tapos ang lahat, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ayaka na ang kanyang kinabukasan ay hindi na nakatali sa mga pagkakamali ng iba, kundi sa kanyang sariling kakayahang magpatawad at muling magsimula. Ang silid ng hukuman ay tahimik. Ang bawat pagpatak ng orasan sa dingding ay tila isang martilyo na tumatama sa bawat sulok ng silid. Nakaupo si Ayaka sa harap. Hindi na ang babaeng laging nagtatago sa anino ng kanyang asawa, kundi ang babaeng may hawak ng lahat ng ebidensya na magpapabagsak sa imperyong binuo sa kasinungalingan. Sa kabilang panig, nakaupo sina Kenji at Doña Elena. Wala na ang kanilang mga mamahaling suit at alahas. Ang kanilang mga mukha ay pagod, puno ng mga linyang dulot ng takot at pagsisisi. Nang tumayo si Doña Elena para magbigay ng kanyang huling pahayag,
Ang kanyang boses ay nanginginig. Ginawa namin ang lahat ng ito para sa kinabukasan ng aming pamilya. Hindi namin inakalang mauuwi ito sa ganito. Pilit niyang pagdadahilan. Ang kanyang mga mata ay pilit na humahanap ng awa sa hukom at sa mga tao sa loob ng silid. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi na nakakakuha ng simpatya. Tiningnan siya ni Ayaka ng diretso sa mga mata. Sa loob ng puso ni Ayaka, naramdaman niya ang isang kakaibang kalmado. Hindi ito ang pagkakataon para sa paghihiganti. Ito ang pagkakataon para sa katotohanan. Ang kinabukasan ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng pagguho ng buhay ng iba. Sagot ni Ayaka nang siya ang tinawag upang magsalita. Ang pagkakamali ay hindi nagiging tama dahil lamang ito ay ginawa para sa pamilya. Ang pamilya ay dapat na nagsisilbing pundasyon ng pagkatao, hindi ang dahilan upang talikuran ng prinsipyo at karangalan. Ang mga salita ni Ayaka ay tumagos sa bawat sulok ng silid. Kahit ang mga abogado ng mag-ina ay walang masabi. Ang mga ebidensyang inihain ni Ayaka, ang mga record, ang mga liham, at ang pagpapatunay ni Mang Berting ay naging isang pader na hindi na kayang gibain ng anumang kasinungalingan. Sa gitna ng paglilitis, lumingon si Kenji kay Ayaka. Walang galit, walang pagbabanta. Isang mahabang tingin na puno ng pagkilala sa kanyang pagkakamali at sa lakas ng babaeng minsan niyang sinubukang yurakan. Sa sandaling iyon, alam ni Ayaka na ang laban ay tapos na. Hindi lamang ang kaso ang kanyang napanalunan, kundi ang kanyang sarili. Paglabas ng silid ng hukuman, ang sikat ng araw ay sinalubong siya ng may init. Hindi na siya ang Ayaka na dati ay takot sa dilim. Ang mga tao sa labas, ang mga dating empleyado na nawalan ng trabaho, at ang mga taong naniwala sa kanyang paninindigan ay naghihintay sa kanya. Ang kanilang mga ngiti ay hindi nang hihingi ng anuman, kundi ang pagpapakita ng respeto. Ayaka, ano ang susunod? Tanong ng abogado ni Tanaka habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Tumingin si Ayaka sa malayo, sa kumpanyang unti-unti nang bumabangon at sa kinabukasan na siya na mismo ang magdidikta. Ang pagpapatuloy, ang pagtulong sa mga taong nangangailangan at ang pagtatayo ng isang negosyo na hindi lamang kumikita, kundi nagbibigay ng dangal sa bawat manggagawa nito. Tapos na ang yugto ng sakit. Ngayon, ang yugto ng paghilom ang magsisimula. Ang mga araw pagkatapos ng paglilitis ay dumaan ng may kakaibang katahimikan. Hindi na maririnig ang mga headline na nagbabanta o ang mga bulong ng mga taong mapanghusga. Sa opisina, ang dating opisina na puno ng tensyon ay napalitan ng isang masiglang kapaligiran. Sinimulan ni Ayaka ang isang programang pang-edukasyon para sa mga anak ng mga empleyado. Isang hakbang na hindi lamang nakatulong sa kumpanya, kundi nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang pag-iral. Isang hapon, habang naglalakad siya sa parke, malapit sa opisina, nakita niya ang ilang mga bata na masayang naglalaro sa ilalim ng malalaking puno. Ang kanilang tawanan ay parang musika na nagpapagaan sa kanyang kalooban. Naupo siya sa isang bench at kinuha ang kanyang sketchpad. Isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon dahil sa sobrang pagpapakain sa kanyang mga obligasyon bilang asawa. Habang iginuguhit niya ang hugis ng mga puno, isang babae ang lumapit sa kanya. Siya ay isa sa mga empleyado na dati ay takot lumapit kay Ayaka. Ma'am Ayaka, salamat po sa pagbabalik ng sigla sa ating kumpanya. Dahil sa inyo, nakapag-aral na ang aking anak sa kolehiyo. Tumingala si Ayaka at ngumiti. Ang ngiting iyon ay hindi napilit. Ito ay nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ito dahil sa akin, kundi dahil sa inyong dedikasyon. Ang kumpanya ay hindi lamang gusali. Ito ay ang bawat isa sa inyo. Sa bawat pag-uusap na tulad nito, nararamdaman ni Ayaka
na ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Hindi ito nangangahulugan na nakalimutan na niya ang lahat. Ang bawat pilat ay nananatili, ngunit hindi na ito masakit. Ito ay naging bahagi na lamang ng kanyang kwento, isang paalala ng kanyang katatagan. Sa gabi, pag-uwi niya sa kanyang maliit ngunit payapang apartment, binuksan niya ang bintana. Ang simoy ng hangin ay dala ang amoy ng mga bulaklak sa labas. Kinuha niya ang lumang telepono ng kanyang ama, ang gamit na nagligtas sa kanya sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Tiningnan niya ito ng matagal bago ito itinabi sa isang maliit na kahon ng mga alaala. Hindi na niya kailangang balikan ang mga nakaraang dokumento. Ang katotohanan ay malaya na. At siya rin, habang nakatingin sa mga bituin, isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Ayaka. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng tanong at pagdududa, ngayon ay napuno ng pasasalamat. Alam niya na sa bawat dulo ng isang malupit na kwento, mayroong panibagong simula na naghihintay para sa mga taong matapang na humarap sa kanilang sariling katotohanan. Ang kanyang buhay ay hindi na isang pagsasakripisyo para sa iba, kundi isang masayang paglalakbay para sa kanyang sarili. Ang bawat umaga ay tila mas maliwanag na ngayon. Sa loob ng kanyang opisina, hindi na si Ayaka ang nagtatago sa likod ng mga report o dokumento. Siya na ang taong nagdedesisyon, ang taong nagpaplano, at higit sa lahat, ang taong nagmamalasakit. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may mga sandali pa ring bumabalik ang mga tanong. Sino nga ba ako kung wala ang mga obligasyon ko sa ibang tao? Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pag-aayos ng mga charity project, dinalaw ni Ayaka ang isang lumang museo sa lungsod. Isang lugar na madalas niyang gustong puntahan noong siya ay bata pa, bago pa siya naging asawa, bago pa siya nakilala ang pamilyang De La Cruz. Sa harap ng isang painting ng dagat na tila walang hanggan, natigilan siya. Ang dagat sa larawan ay kalmado ngunit malalim. Tila ito ang kanyang sarili, ang kalmadong panlabas na nakatago ang lalim ng mga karanasan at ang lakas ng mga bagyong nalampasan. Napagtanto ni Ayaka na sa loob ng maraming taon, ibinigay niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa pag-aalaga sa ibang tao hanggang sa nakalimutan na niya kung ano ang gusto niya para sa kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng validation mula sa kanyang asawa. Hindi na rin siya ang babaeng naghahanap ng pagtanggap mula sa kanyang biyenan. Ang babaeng nakatayo sa harap ng painting ay isang taong may sariling mga pangarap, may sariling boses, at may kakayahang bumuo ng sariling landas. Sa kanyang pag-uwi, dumaan siya sa isang maliit na tindahan ng mga libro. Napahinto siya sa isang seksyon ng mga libro tungkol sa paglalakbay sa mundo. Ang ideya ng pagpunta sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan ay nagbigay ng isang kakaibang excitement sa kanyang puso. Ito ay isang bagay na dati ay imposibleng mangyari, ngunit ngayon, wala na siyang pumipigil. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang apartment, nakita niya ang isang sulat sa ilalim ng pinto. Isang liham mula sa korte. Formal na, nagsasad na tapos na ang lahat ng proseso ng diborsyo at ang pagbawi sa lahat ng karapatan sa pangalan ng De La Cruz. Inilagay niya ang papel sa mesa, hindi bilang isang dokumento na nagdudulot ng sakit, kundi bilang isang huling pahina ng isang lumang kabanata. Kinuha niya ang kanyang journal at nagsimulang magsulat. Hindi tungkol sa mga problema, hindi tungkol sa mga taong nanakit sa kanya, kundi tungkol sa kanyang mga plano. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at sa unang pagkakataon, ang bawat desisyon ay para sa kanyang sariling ikabubuti. Ang takot na minsan niyang naramdaman ay napalitan ng pananabik para sa bukas. Sa labas, ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag. Walang ulap, walang hangin na nagbabanta. Tanging ang tahimik na gabi na tila nagbibigay ng pahintulot sa kanya na magpahinga at mangarap muli. Si Ayaka ay hindi na biktima. Si Ayaka ay siya na.
Ang babaeng malaya, ang babaeng matapang, at ang babaeng handang yakapin ang buhay na siya mismo ang nagdisenyo. Ang init ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ni Ayaka, nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok na dati ay balot ng dilim at lihim. Ngayon, ang silid ay puno ng mga halaman at ang mga papeles na nakasalansan ay hindi na mga kasinungalingan, kundi mga plano para sa ikabubuti ng komunidad. Ang kumpanyang ito ay hindi na isang imperyo ng pag-iimbot. Ito ay naging isang tahanan ng mga taong may malasakit sa isa't isa. Sa isang pagpupulong kasama ang mga senior manager, inilatag ni Ayaka ang mga bagong pulisya. Hindi lamang ito tungkol sa kita, kundi tungkol sa pagbibigay ng patas na pagkakataon sa bawat empleyado. Ang tagumpay ng kumpanyang ito ay nakadepende sa inyo, wika niya sa harap ng mga taong nakikinig ng may paghanga. Hindi tayo magtatayo ng kinabukasan sa pamamagitan ng pag-apak sa iba, kundi sa pag-angat ng bawat isa. Habang naglalakad siya sa labas ng gusali, matapos ang meeting, nakita niya ang isang grupo ng mga kabataan na nag-a-apply ng internship. Mga estudyanteng puno ng pangarap, katulad niya noong nagsisimula pa lamang siya. Sa halip na dumaan sa harap, lumapit siya sa kanila. Ang kanyang nangiti ay nakapagpababa ng tensyon na madalas nararamdaman ng mga aplikante sa harap ng isang CEO. Huwag kayong matakot magtanong, ani niya. Ang bawat ideya, gaano man kaliit, ay mahalaga. Sa personal na buhay, hindi na nagmamadali si Ayaka. Ang kanyang mga gabi ay hindi na ginugugol sa paghihintay ng tawag mula sa isang asawang walang pakialam. Ginugol niya ito sa pagbabasa, sa pag-aaral ng bagong wika, at sa pakikipag-usap kay Lola Remedios na nagsisilbi na niyang ikalawang ina. Ang bawat gabi ay payapa. Ang bawat sandali ay may kahulugan. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa kulungan, galing kay Kenji. Hindi niya ito binasa agad. Iniwan niya ito sa ibabaw ng mesa. Ng ilang oras, hinahayaan ng sarili na magdesisyon kung handa na ba siyang harapin ang anino ng nakaraan. Nang buksan niya ito, ang nilalaman ay hindi isang paghingi ng tulong o pagbabanta. Ito ay isang simpleng mensahe ng pasasalamat para sa mga taong tinulungan ni Ayaka gamit ang pondo ng kanilang dating kumpanya. Hindi na siya sumagot. Hindi na kailangan. Ang pagkilos ni Ayaka ay ang kanyang pinakamalakas na tugon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad patungo sa kumpanya. Ang kanyang ulo ay nakataas, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan. Ang bawat hakbang ay may kasiguruhan. Alam niya na ang lahat ng sakit na naranasan niya ay hindi sayang. Ito ang naging hagdan niya patungo sa babaeng kinatatayuan niya ngayon. Ang mundong kanyang ginagalawan ay hindi na kontrolado ng emosyon ng iba. Ito ay hawak na niya. May katapatan, may prinsipyo, at higit sa lahat, may kalayaan. Sa bawat paglubog ng araw, alam ni Ayaka na ang bukas ay hindi lamang isang pag-uulit ng kahapon. Ito ay isang bagong pagkakataon, isang bagong simula na siya mismo ang humuhubog. Ang hanging amihan ay humahalik sa kanyang mukha habang nakatayo si Ayaka sa veranda ng kanyang opisina. Dito, mula sa taas, ang lungsod ay tila isang malawak na canvas ng mga ilaw at pangarap. Ngayon, ang araw na ilulunsad niya ang pundasyon ng bagong pag-asa. Isang proyektong layong tulungan ang mga kababaihan na nakaranas ng pag-abuso sa loob ng tahanan. Ito ang kanyang paraan ng pagbabalik sa komunidad, ang paggawa ng isang bagay na makabuluhan mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Habang naghahanda siya para sa press conference, pumasok ang kanyang sekretarya at nag-abot ng isang maliit na sobre. Galing ito sa abogado ng mga De La Cruz, ma'am. Ang huling mga dokumento para sa paglipat ng lahat ng ari-arian at mga legal na papel. Kinuha ni Ayaka ang sobre ng walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ito
At nilagdaan ng huling pahina ang dokumentong nagtatapos sa lahat. Sa lahat ng koneksyon niya sa pamilyang De La Cruz. Wala ng pag-aari, wala ng utang na loob, at higit sa lahat, wala ng bigat sa kanyang dibdib. Sa sandaling mailagay niya ang kanyang lagda, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang kalooban na tila may isang malaking tanikala ang tuluyang naputol. Sa loob ng press conference, marami ang dumalo. Ang mga mamamahayag na dati ay naghahanap ng iskandalo ay ngayon ay naghihintay ng inspirasyon. Sa harap ng mikropono, hindi na siya ang babaeng nahihiyang magsalita. Ang bawat salita niya ay nanggagaling sa karanasan, sa sakit, at sa tagumpay ng pagbangon. Ang buhay ay hindi na susukat sa kung ano ang kinuha sa atin. Panimula ni Ayaka, ang kanyang boses ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nasusukat ito sa kung paano natin ginamit ang ating mga sugat upang maging gabay para sa iba. Ang aking nakaraan ay naging paaralan at ang aking hinaharap ay ang aking pangarap. Pagkatapos ng kaganapan, mag-isa siyang lumabas ng gusali. Wala ng mga gwardiya, wala ng mga tao na dapat niyang iwasan. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan nang may ngiti. Sa gitna ng ingay ng trapiko, tumigil siya sandali at tumingala sa langit. Ang langit ay asul, malawak, at walang hanggan. Tila ang mga posibilidad na naghihintay sa kanya. Tumawag si Lola Remedios sa kanyang cellphone. Ayaka, anak, napapanood kita sa telebisyon. Napakaganda mo. Hindi lang dahil sa iyong kasuotan, kundi dahil sa ningning ng iyong mga mata. Salamat, Lola. Sagot ni Ayaka. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sa wakas, nahanap ko na ang sarili ko. At ang sarili ko ay sapat na. Binaba niya ang telepono at pinaandar ang makina. Habang tinatahak niya ang kalsada pauwi, nakita niya ang mga puno sa gilid ng daan na nagsisimulang mamukadkad. Ang bawat bulaklak ay simbolo ng bagong pag-asa. Ang bawat dahon ay simbolo ng pagbabago. Ayaka ay hindi na biktima, hindi na asawa, hindi na anino. Siya ay si Ayaka, ang babaeng nagwagi, laban sa lahat ng hamon. At ngayon, ay handang yakapin ang buhay sa kanyang sariling mga tuntunin. Ang umagang ito ay may kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng pag-iisa o ng pag-iwas, kundi ang katahimikan ng pagtanggap. Matapos ang sunod-sunod na tagumpay sa kumpanya at ang pagpapatatag ng kanyang pundasyon para sa mga kababaihan, nagpasya si Ayaka na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban, ang pagbabalik sa lumang bahay ng kanyang ama sa probinsya. Dito, sa gitna ng mga puno ng mangga at sa malawak na bakuran kung saan siya naglaro noong bata pa, ang lahat ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bahay ay luma na. Ang pintura ay bakbak na sa ilang bahagi. Ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng mga alaala. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sinalubong siya. Isang amoy na nagdala sa kanya pabalik sa panahon kung kailan ang tanging alalahanin niya lamang ay ang pag-aaral at ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid ng kanyang ama. Sa ibabaw ng lumang mesa, nakita niya ang mga librong dati ay binabasa nito sa kanya bago matulog. Inilabas niya ang lumang telepono, ang kasangkapan na naging susi sa pagtuklas ng katotohanan. Ngayon, sa harap ng lahat ng mga alaala, inilagay niya ito sa loob ng isang maliit na kahon, kasama ang mga lumang litrato. Hindi niya ito itatapon, ngunit hindi na rin niya ito kailangang buksan muli. Ang bawat mensahe, ang bawat sakit, at ang bawat aral ay nakatatak na sa kanyang puso. Lumabas siya sa bakuran at naupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang hangin ay sariwa, malayo sa polusyon at ingay ng syudad. Sa kanyang pag-upo, may lumapit na isang maliit na ibon, naghahanap ng pagkain sa damuhan. Pinanood niya ito ng may ngiti. Nakarating na rin tayo sa dulo ng paglalakbay, hindi ba? Bulong niya sa hangin. Walang puot, walang galit at higit sa lahat,
walang pagdurusa. Ang mga luha na pumatak sa kanyang mga pisngi ay hindi dulot ng sakit, kundi ng pasasalamat. Salamat sa Ama na nagbigay sa kanya ng lakas. Salamat sa mga taong naniwala sa kanya kahit noong siya ay wala pang pag-asa. At salamat sa sarili niyang hindi sumuko kahit noong ang mundo ay tila nakikipagsabwatan para siya ay magapi. Sa gitna ng katahimikang ito, naramdaman ni Ayaka ang isang malalim na kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi na niya kailangan ang pagkilala ng ibang tao. Hindi na niya kailangan ang yaman o kapangyarihan upang mabuhay ng may dignidad. Ang tanging kailangan niya ay ang pagiging totoo sa kanyang sarili. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan, tumigil siya sandali at lumingon sa bahay sa huling pagkakataon. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong paligid. Ang bahay na ito ay hindi na isang lugar ng pagluluksa. Ito na ngayon ang saksi sa kanyang paglaya. Handa na siyang bumalik sa kanyang tunay na buhay, hindi na dala ang mga anino ng nakaraan, kundi ang liwanag ng isang kinabukasan na siya mismo ang humubog. Ang matagumpay na paglulunsad ng pundasyon ng bagong pag-asa ay naging bukambibig ng buong bansa. Sa bawat kalsada, sa bawat usapan ng mga kababaihan, ang pangalan ni Ayaka ay naging simbolo ng katatagan. Ngunit para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi ang papuri ng mga tao. Ito ay ang kakayahan niyang gumising sa umaga nang walang anumang bigat ng pagsisisi sa kanyang balikat. Isang maaliwalas na umaga, nagpasya si Ayaka na bumisita sa kumpanya sa huling pagkakataon bago siya magtungo sa airport para sa isang matagal na hiniling na bakasyon sa ibang bansa. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang mga empleyado na abala sa kanilang mga trabaho. Walang takot, walang pilit, kundi may tunay na dedikasyon. Ang mga bintana ng opisina na dati ay saksi sa kanyang pagdurusa ay nakabukas na ngayon, pinapapasok ang preskong hangin at ang liwanag ng araw. Huminto siya sa harap ng kanyang mesa. Wala nang mga dokumento ng pandaraya, wala nang mga lihim. Ang tanging nakapatong ay isang litrato niya kasama ang kanyang ama noong siya ay bata pa at ang susi ng kanyang bagong simula. Inilagay niya ang kanyang gamit sa isang maliit na bag. Hindi siya nag-iwan ng anumang bakas ng kanyang pagiging biktima. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ni Lola Remedios. Ang matandang babae ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ayaka anak, nakita ko ang lahat. Ang pagbabagong ginawa mo ay hindi lamang sa kumpanya, kundi sa lahat ng mga taong nakilala mo. Handa ka na bang harapin ang mundo ng mag-isa? Handa na po, Lola, sagot ni Ayaka habang niyayakap ang matanda. Dahil natutunan ko na ang mundo ay hindi kaaway. Ang mundo ay isang pagkakataon. Habang papalayo ang kanyang sasakyan, sinulyapan ni Ayaka ang kumpanya sa rearview mirror. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang pag-aari na kailangang protektahan laban sa mga magnanakaw. Tinitingnan niya ito bilang isang legacy, isang patunay na ang katotohanan ay laging nanaig sa kabila ng lahat. Sa airport, habang naghihintay ng kanyang flight, nakita niya sa isang pahayagan ang balita tungkol sa paghatol sa pamilya de la Cruz. Ang hustisya ay naibigay na. Walang kagalakan, walang pagkamuhi, tanging isang malalim na paghinga na lamang ang kanyang pinakawalan. Ang pahina ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naisara. Pagpasok niya sa loob ng eroplano, naupo siya sa tabi ng bintana. Habang umaangat ang eroplano sa ulap, nakita niya ang lungsod na unti-unting lumiliit sa ibaba. Ang mga gusali, ang mga kalsada, at ang mga anino ng kanyang nakaraan ay unti-unting nawawala sa paningin. Sa bawat metro na itinataas ng eroplano, nararamdaman ni Ayaka ang paglaya ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kinabukasan ay malawak, tulad ng kalangitan na kanyang hinahaplos. Si Ayaka ay malaya na. Siya ay buo. At higit sa lahat, siya ay handa na magmahal muli.
Hindi ng iba, kundi ng kanyang sarili. Ang hangin sa labas ng bintana ng eroplano ay malinaw. Tila sumasalamin sa kalinawan ng isipan ni Ayaka. Sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, binuksan niya ang kanyang journal upang sagutin ang 3 tanong na matagal na niyang binitbit sa kanyang pagkatao.